Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, July 3, 2024. So lakas ng sipa ni ni PSE market natin. So nung umaga medyo okay na nung umaga pa lang, di ba? So nag-open tayo is berde ng konting pula. Tapos dumiretso tayo, tapos pinitik yata tayo ng pre-close kasi mga 0.8, 0.9 yata sa bago mag-pre-close to kanina. Pero nag-close tayo is 1.43%. So tignan mo nga naman kahit ang gaan ng market. So 22.09 million net foreign buy. So hindi pa rin naman ganun kalaki yung bumalik dito kasi kahapon, di ba, 300 million. So siguro ito yung first set na meron tayong net positive kasi from past few days 300 million tapos lumabas 300 million tapos another 22 million. So nagtitest waters lang siguro yung ating mga foreigners. O baka yung mga nagpapitik dito is mga locals na kasi wala kang papasok na foreigner dito sa market. So gumanda tuloy yung itsura ng index natin, tignan mo dito, medyo naka-breakout siya dito sa dalawang inverted Dow G at saka dito sa MA20. So medyo marami na ngang bargain talaga dito sa market natin kasi yung mga price majority ng mga big caps nga natin, kagaya nitong si GGS na nag-trending, is halos mababa pa siya doon sa mga pandemic period. Eh, di ba, nung pandemic, close naman yung mga businesses. Pero ngayon is kumikita naman yung mga negosyo natin dito sa Philippine market. So, ewan ko lang kung catalyst yung sabi is ongoing na yung usapan doon sa mga nangyari doon sa South China Sea. So, nakita mo yung mga barko ng China, di ba? Palibot talaga doon sa motorboat ng Philippines naman. Okay, so mga blue chips po yung winners natin for today. Meron lang isang sumingit sa mga small caps natin, si RCI. Nag-up siya ng 6.43%. Pero net foreign selling siya ng 283K. Tapos okay, nauna dito sa listahan natin si Converge. Medyo malakas kasi yung drop niya kahapon, di ba? 4% to. So nag-bounce siya ng 1 lang, no? 1.45%. And meron siyang konting 4.85 million net foreign buy dito sa market natin. Tapos, eto si BDO at saka si GGS, tama, GGS yung nauna dito sa listahan natin. So si BDO is nag-up siya ng 4.2%. So gusto mag-reverse ni Banco de Oro. And meron siyang 71.3 million net foreign buy. Tapos si dito, hindi nawawala sa listahan natin si dito. Ayan, siguro pinag-usapan dito si PHR natin. So nag-bounce ng konti si PHR, no? Pero sabi is maghahanap ulit siya ng another white knight. So pero si dito yung marami yata may gusto kay dito natin. Negative 1.01% and meron siyang 477 o 427K net foreign sell. So GGS up siya ng 3.31% pala and meron siyang 27.87 million net foreign buy. So parang sa kanya galing yung net foreign buy ng market natin at saka dito kay BDO. So ibig sabihin may bumagsak na big caps, no? Tapos si Jollibee is 1.77% minus 869K net foreign sell. Pero si Jollibee meron pasabog ng mga balita. Dami niyang balita kanina sa Twitter yung binili niya kahapon, di ba, na coffee doon sa may Korea ba yan? Korea. So, ang laki nun eh. Billion yata yung halaga nun eh. So, anyway, tignan natin kung ano nangyari sa price action nitong si Jollibee naman natin. So, mga big caps po yung bida sa galawan natin for today's trading. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, pakibasa na po ng maigi. So, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. May risk po dyan sa Philippine markets natin. Pero kagabi, di ba, maganda yung galaw ng US market. Medyo nagtalo na yung mga alaga natin doon. So, follow mo din po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para dito sa Trending Stocks Review or kung gusto mo is-join ka dito sa trading group naman natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Hindi pa rin tayo maabot sa 1K, no? Below 1K na lang yung viewers natin. Kapan Reviews, XG, di ba? So, ongoing na si XG. So, kung makita nyo dyan sa mga brokers nyo, so ongoing na yung, siguro magkakabusan yun eh. Kasi 500 million lang yung total IPO niya, di ba? So, medyo mura siya. So, double check nyo yun si XG. Tingnan natin sa opening. Profit or loss, mga sample trades sa market.
Basic indicators, yung mga technical analysis po na ginagawa natin. So double check na lang yan. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE, stock market study. So sa Palawi Trader Crypto to, ayan, palaglag na naman si Bitcoin. So follow po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga play learning games naman to. Okay? Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader, follow mo lang po ako dito. Or dito sa Facebook page, Palawi Traders. Ayan, dyan tayo nagpo-post. Bagay yung mga articles natin dito sa local, dito sa US, and dito sa ng crypto. Tapos sa Twitter, tignan natin yung mga posts natin. Meron ng summary eh. Ayan, so dito na yung pinaka-summary ng market natin. So net foreign buy tayo, 22.09 million. And ang lalaki ng sipa. Oh. So finance ang nauna, 1.56%. At saka si services sector, 1.41%. Pero ba't mapula? Mapula dito sa mining. Oh. Negative 0.97%. Siblings, premium leisure to delist from PSE on July 9. Ayan, so alis na po yan ha. Si PLC. Kaya ba medyo gumagalaw-galaw si Bell. So foreign funds bought, ito yung mga binili. BDO Security Bank, ASN, CREC, Keeper URC, ANS, DMC, SMPH, CLI, SMP, dalawa, Globe at saka si Converge. Tapos si Cebu, so nandiyan pa rin yung balita, yung bibili siya ng 1.4 trillion na worth ng mga eroplano. So nag-up siya ngayon, 0.74%. EI receives Asia Responsible Enterprise Awards for 2024 SM. Nag-up siya ng 1.39. Togo expands its footprint in southern Mindanao. So out of luck, ayan. So Dennis Oi's Cebu Casino Resort sale crashes and burns for the third time after Okada bails. Pangatlo na ba 'yon na may nag-try na mag-investment sa kanya. Sabi dun sa what a move daw si Mr. Densoy. Kasi may mga sila bago ma-release yung mga disclosure, may mga binding ano bang tawag doon? Yung paunang bayad, parang gano'n, para makita niya siguro yung mga finances nitong si PHR pero nag-back out si Okada. Asian equities advance, so medyo madami nga po sa Asian markets after na maganda kasi yung closing ng US market natin kagabi. So nagsunuran din dito sa bandang Asia. Double Dragon, so ewan ko lang kung good catalyst to. Hindi yata masyadong gumulo yung price niya. So 680 room Hotel Madrid, Spain now in full swing construction. Ayan. So parang may pauna nagbayad na dito ng, ayan, ito, 10 million in just few months. So SIA Tans Double Dragon surpasses sales growth goals for Hotel 101. That's $10 million in just few months. Ayan. So laki nun PSE, kanina umaga, marami nga po yung berde. Okay, si GJ sinuna pero 1% na lang siya. Jollibee, ito yun 20 billion peso. Ayan. So si bibili niya si Compose Coffee, 70%. So laki. Double Dragon pa rin. APX, ano ba to? Operations in Macu, Davao de Oro, trading at 40% below fair value. Mura pa rin pala sa current price si APX natin. BLL next phase, Villar Cities development set to begin. Ito ba yung sa bandang Cavite? South ang sabi niya. May nakikita ko, pag dumadaan ako doon, may isang malaking doon field, puro bilyar. Bilyar yung may-ari ng doon. Itatayo, Villar City, ayan. Meralco, Consumer Group Power for People Coalition has 5 petitions. Okay, so meron siya. PHR, so si Okada nga. Jollibee buys 74.5% of South Korean composed coffee as is expected to be earnings and margin accretive, adding 2% to revenues and 12% to EBIT this year. So valuation also reasonable. Okay, so good yan. Very good po yan kay Jollibee natin. Okay, so back out to kay PHR. Share buyback pa rin si Ali, Cebu, okay na yan, basa natin. ASN invested 177.5 million in Inex Energy Corporation. S&P, kung nanonood kayo ng US market, grabe yung So by the dip talaga dito sa S&P natin. 1997, ang layo na niya.
Sabi nga ni Warren Buffett, sabi nga niya, di ba, kahit dito ka sa mga index funds lang mag-invest. So, panalo talaga. Diretso yung galawan. So, APX, okay. S&P, wala. Lagi natin nakikita kasi ito eh. Lumalabas, Balay Alper o yung mga galawang kahapon, Converge, ano ba itong kay Converge? Still interested in Lopez Sky Cable. Ayan, buhay na buhay yung balita natin kay Converge. Okay, so yun lang yung mga napansin natin sa market. And then, patalastas ulit. Ayan, sumabaw po sa channel o yung mga gusto sumali. Sabi natin sa trading group. Very open po yung ating Patreon channel kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine markets. Sali ka lang po dito ha. Double check mo lang po. Ayan, tama-tama kasi start ulit ng cycle nga natin, sabi natin. Okay, so maganda yung galaw ng ng index. Totoo na kaya to na reversal ng market kasi lahat ng indicators, okay, dito tayo magkakalaman no, sa technical analysis, lahat ng indicators breakout. So actually pati yung dito sa nag-break sa MA20 pero lower high pa rin naman siya. So ang tanong, tapos na ba yung downtrend natin? Or another trap? So PSA kasi walang volume yung pori no. So anyway, price action wise, so tingnan natin, maganda talaga yung pinakita niya ngayon. 22.09 million kasi karamihan is big caps. Ayan o, Jollibee, 1.7, ICT 2%. Ayun o, nagbe-breakout si ICT. Metrobank 0.54 pero panalo to si BDO. Ayan, nag-try na mag-reverse si BDO pala. AC, yan na rin ba? Hindi pa. 1.33% si Ali. Ayan, maganda yung chart na ni Ali. 1.75. SMPH, ayan, umakyat. 1.25. GGS nga, nasa ilalim naman. 3.31%. Converge 1.45. Uy, si Globe, oh. Tindi ni Globe, no? 1.92%. Baka gawa yan ni GCash AP. Ayan. So marami sa mga big caps yung more than 1%. Si BPI lang yata mapula dito. Negative 0.09. Wala na, no? Okay, so yun po yung mga galawan. So dito sa mga bentahan o winners muna. So okay, lumalaban si RCI 6%, si Lotto, yun pa-breakout ulit. 3.56, BDO, IMI 3.45. Nagkaroon na reshuffle sa mga CEO. So, mahina kasi yung price ni IMI. Bloom, ayan, nag-bounce. 2.95. Ayun, tapos si Mrs. Yi, 2.42%. Di gumagalaw si Mrs. Yi. At ICT, SEC, nag-bounce si ICT 2.14%. At saka si Double Dragon, 11.92 na siya. So, lumalaban. So, maganda kasi yung mga catalyst ni PHR, di ba, nag-bounce na after ng gap down. Okay, so nahirapan nga siya, nagre-resist yung pinag-usapan natin kahapon. Okay, so dito naman tayo sa mga losers. Hanap tayo may volume. CEI, 1 million, may lumabas sa kanya. Tapos si Mark, okay, ma-mining natin, lalim. 7%, si Del Monte. Grabe din yung price niya, Del Monte. Minus 6%. Tapos si IBC, minus 3.6, pagod na yata. Tapos sino pa? Nickel. Ayan, so mga mining nga. Pababa yung galawan. Okay, so puro mining yung bumabagsak sa atin. So balik tayo dito sa PSE and then pag-usapan natin yung US market. Okay. So ba't kaya ganito tong US market? Kagabi maganda siya. So mataas nga all-time high siya. Pero parang nag-drop yung futures, no? Berde naman siya ngayon. Dow Futures 0.13, S&P 0.03, and then si Nasdaq is 0.02%. So nagpipik na siguro dito sa sa US market. Ongoing yung 'di ba, mga debate ng kasi magkakaroon na naman ng election 'di ba sa November dito sa US. Tapos sa volatility, okay sa European markets, okay din siya, lakas din no. Tapos Asian markets maliban dito sa Shenzhen. So the rest berdeng-berde oh. So berde lahat. Okay, so maganda. Tapos dito sa crypto, mukhang magbe-breakdown to 60K si Bitcoin, ayun pabagsak. Ethereum 3.2, BNB
559. So pabagsak la to 3%. Yung mga drop nila, may negative news na naman ba dito sa crypto? Blame the strong dollar and markets for crypto pain. Okay, so wala naman tayong ibang negative news dito sa crypto pero parang hindi maganda yung galaw po nila. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Converge, nag-up po siya ng 1.45% and net foreign buying pa rin naman. Okay, so safe yung yung trend natin sa kanya. Ayan, di pa rin naman tayo nagbebenta nito. So support pa rin is 10.25. Balik ko pa rin dito sa 11.7. And dito kasi yung niya. O sige, dito na 11.6 na pinaka-resistance, and ayan, intact pa rin naman yung yung trend. So bantay-bantayin na lang natin kung ano yung gusto niyang gawin kasi uptrend pa rin naman yung picture niya. Ayan, so maganda pa rin naman dahil doon sa konting bounce. So na-sustain natin siya, tingnan natin bukas. Kung ganyan pa rin yung yung volume natin, nag-bounce siya ng konti sa support na. Pero malayo kasi yung malakas kasi yung drop. So tingnan na lang natin. For the confidence, wala pa rin man kasing 'di ba? Kaya nga nagtataka ako ba't ang lakas na sipa na na market. So marami lang yata nang babarget anting sa market. So BDO, next BDO, wala din tayong balita dito. Pero siguro nag-bottom na rin, no? Kasi umabot na siya dito. Saan ba yung pandemic natin? Malayo pa yung pandemic. Layo na pala ni BDO sa pandemic price. Okay, so kung tuloy tayo dito, maganda. Meron siya malaking trading range dito sa 150. Kailan medyo matagal nga kasi. So baka abutan pa to dito sa MA 100, no? Pagdating ng close month natin. So anyway, for today, okay naman yung galaw ni BDO natin. So, nag-breakout siya ng konti sa MA 24.2% and 71.3 million. Net foreign buy, so nagtatry na bumalik sa bullish area. So, slightly below RSI 50. CBDO po natin. Okay, so yung niya, downtrend niya, hindi pa natin masyadong confirm. Although parang double bottom na. So, kailangan mag-stay tayo ng above 133 or 134 pesos para good vibes tayo kay BDO. Next, RCI. Lumalaban si RCI. Parang gusto bumalik dito sa bandang taas. Ayan, So, nagkaroon siya ng temporary support ulit. Talaga support niya to, no? Ito siguro false breakdown. So, support niya talaga is 3.2. Kasi nag-stay naman siya dyan. Okay lang yan kahit sideways siya. So, nagkantay siguro ng catalyst si RCI. And nag-start naman na pumick up yung MACD formation. Malaki din, no? Ang lit ng kandila pero lalaki ng sipa nito. 6.43% and meron siyang 283K net foreign sell. So, ano ba to? Uptrend na o sideways pa rin? Okay, so lagay ko na lang muna sa sideways kasi lower high pa rin naman tsaka lower low sa current price si RCI natin. Okay, next. Mga kadito natin. So, ba't hindi si PHR nagtitrending, no? So, yun medyo confirm na si PHR natin, nagre-resist siya dito, na yun nga, nag-back out si Okada. So, ewan ko ba't dito yung nagna-number one, mas marami yata nakabantay kay dito. Okay, so mahina, no? 1.9, so magre-retest tayo dyan. Parang gusto niya mag-retest. Wala din kasi siyang volume, eh. Laki ng market cap, 38 billion, pero 6 million lang yung nagtitrade sa kanya. So, negative 1% lang naman. Negative 1.01 and 427.18K net foreign sale. Pero alam ko kaya nagtitrend ito is dahil kay PHR. Ayan, so nilagay ko na kasi sige, gusto yata nila makita si dito sa listahan natin. Ayan. So, yan yung pinaka-trend natin sa ngayon, downtrend. Si dito. Next, Jollibee. So, hindi ko nga alam ba't hindi masyadong nag-react doon sa investment niya sa Korea. Very, very big yun, So, 12% yung idadagdag sa revenue niya, di ba? 2% sa total income ba yun? Yung basa natin kanina. So, 1.77% gain. Tapos walang foreigners. Minus 869. Okay, so wala silang pakay doon sa malaking investment ni Jollibee. Pero good sign, no? Meron siyang gap up dito. So lalagay ko na lang dito sa 240 yung resistance, and then since substantial yun and okay naman yung investment niya, di ba, sa mga drinks. So sa food talaga si Jollibee. So okay naman yung indicators natin, RSI at saka MACD. Good sign yan, may breakout tapos may good catalyst. So hopefully umabot siya ulit dito later on sa 200
72. And then lastly, so may konting pitik naman, pero medyo battered talaga itong si GGS. Okay, nag-establish siya ng konting support dito sa 25.56, pero descending triangle pa rin naman. Okay, so pagbigyan natin, meron siyang bounce na 3.31% and 27.87 million net foreign buy. Pero gumagapang pa rin yung mga indicators na sa kanya. Hindi pa rin tayo masyadong bullish kay GGS natin. Kasi nasa pa rin naman siya, below pa rin naman siya ng MA9 saka 20, di ba? Okay, so bearish pa rin si GGS naman po natin. Okay, so yun lang muna yung ating review. So wala masyadong exciting sa mga trending stocks natin, no. 6% lang si RCI natin. So and then yun nga, medyo duda pa rin tayo dito sa net foreign buy na to. Although pumipitik siya, no, kaso walang follow up so baka may trap si PSE. Hopefully, sabi ko nga, mali tayo. Pero yun lang pakiramdam natin sa kanya as of this time naman. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa channel po natin. Salamat po. Or join ka dito sa trading group, CryptoKoto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market, Philippine market. Sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.